Another day, another cake vlog. Ang team ng cake na gagawin natin ngayon ay Red Horse Inspired Cake. Ang lakas ng tama. Charot! Bali ang flavor ng cake ay chocolate chiffon cake with chocolate filling and chocolate crumb coating. Then ang size ng cake ay 6x6, 6 inches in height and 6 inches in diameter. Then ang size ng cake board ay 10 inches round. Bali ang gamit ko ng pampakinis dyan ay gold playing card. Alam nyo ba, nung nagsisimula pa lang ako sa baking, hirap talaga ako magpakinis ng icing sa cake. At ang gamit ko ng pampakinis nun ay offset spatula. Ganito itsura nun, oh. Yan kasi yung unang inintroduce sa akin ng kapatid ko. Yan kasi siya sanay at yan talaga yung ginagamit yung pampakinis. Kaya yan din ang ginagamit ko. Pero habang tumatagal, parang nakukulangan ako. Nahihirapan ako pakinisin yung cake, lalo na pag tall cake. Hanggang sa nag-explore ako, then may nakita akong dough scraper. Ginagamit din siya pampakinis ng cake and ganito nga itsura niya. At nagustuhan ko nga yung scraper na yan, hanggang yan na yung madalas kong ginagamit. Kaso habang tumatagal, parang nakukulangan ulit ako. Parang masyadong malaki yung scraper. Hindi ko ma-scrape pag maliit na part lang yung gusto kong pakinisin. For example, pag may nadanggil akong icing, siyempre malaki yung scraper. Kahit maliit lang yung natamaan kong icing, kailangan kong i-scrape yung kabuuan. Kapag offset spatula naman yung ginamit ko, hindi pantay yung pagpapakinis. Then tumatama na sa daliri ko yung icing kasi nga tall cake. Patayo yung spatula, diba? Ayoko naman gumamit ng malaking offset spatula dahil masyado namang malaki. Balik pala muna tayo sa cake. Yung color ng body ng cake ay dapat black. Kaya as you can see sa unang video, gumamit ako ng airbrush. Then black food color. Kaso ang problem, parang greenish yung food color. Kaya spray ako ng spray para ma-achieve ko yung black. Kaso ang problem, kakaspray ko, lumuha na yung food color. As you can see naman sa body ng cake, diba, may bakat ng luha. Kaya nag-plan B na lang ako. Kumuha ako ng small amount ng icing. Then nag-drop na lang ako ng food color. At ang gamit ko nga dyan na food color ay Petraco Black. Kaya may pagka-greenish. Pero hinaluan ko yan ng Chef Master Black. Kailangan lang yan ng rest para lumabas talaga yung pinaka-color. Madalas na ginagamit ko para magpa-black ng icing. Pinagsasama ko yung Petraco Black food color at Chef Master Diamond Black food color. For me, maganda naman yung result. Need lang i-rest pagkatapos. Siguro sa lighting na rin, kaya ganyan yung kulay ng cake. And now, maglalagay na nga ako ng real Red Horse. Syempre may laman yan, kaya mabigat yan. Ilagyan ko na nga lang ng 3 stick para may support. At para nakaangat siya, para medyo mukhang nakatumba. Naglagay na nga ako ng edible stars dyan, gawa sa fondant. At Red Horse non-edible printable toppers. And naglagay na nga rin ako ng request si customer na number 38 candle. Nagkamali pa nga ng number na nabanggit si customer. Dapat daw pala ay number 37 yan. Imbis daw na matuwa yung kanyang asawa, baka magalit. Dahil pinatanda niya ng 1 taon. Nako, agoy! Yari si Mrs. kay Mr. Yung cake kasi na to, nakuha na ni customer. Bago niya napagtanto na mali pala yung age na nabanggit niya. Kaya ko naman palitan, kaso wala na sa akin yung cake at na kay customer na nga. At finally naman, sa naging feedback ni customer, naging masaya naman ang kanyang mister. Buti na lang at muntikan na. At tapos na nga tayo, ito na ang finished product. Syempre, hindi malilimutan dyan ang Didgerlicious logo. Thank you so much for watching. Babush!